Pagkarinig naman nila sa mga katagang binabanggit nito, pilit naman yung hinayaan ng anghel pagpapakita ng kanyang kaimbabawan sa nilalang. Dahil sa ginawa nito, mula sa alikabok ng lupang walang buhay, bumangon ang isang higanteng may 3 ulo. Gawa sa pinagtibay na luwad at bato ang buong anyo nito, kalakip ng espada nitong gawa sa ginto at bakal. Matapos namang tumindig ng nilalang na yan, buong lakas naman yung umatungal, sabay hugot ng espada nitong nakatarak sa lupa. Hindi na rin yung nag-alangan pang sumugod sa kinaroroonan ng mandirigma, na parabang hindi man lang ito nakakaramdam ng takot at pagkasindak. Nang masipat naman ang anghel ang naging aksyon nito, hindi na rin yun nagdalawang isip pa na salubungin ang nilalang. Gamit ang kanyang kampilan, walang patid niya itong inatake na siya namang buong puwersa nitong sinabayan. Kung pagbabasihan ng lakas, aminado ang anghel, hindi nalalayo ang puwersa nito sa kanya. Inaasahan din niyang nagtatangan ng makapal na kabal at baluti ang nilalang, gawa ng ilang beses niya na itong tinamaan ng talim ng kanyang sandata, ngunit hindi man lang yun nalapatan ng pinsala. Dahil sa pangyayari, hindi naman nagdalawang isip pa ang mandirigma na gamitin ang isa sa kanyang abilidad. Walang sabi-sabi, inihipan niya ng dasalang kanyang kampilan na siyang naging sanhi upang umikot doon ng isang malakas na puwersa ng hangin. Mapangwasak ang tangan nitong lakas, gawa ng hindi pa man yun lumalapat sa mga katawan ng punong malapit dito, nagsisibuwala na ang mga ito. Pagramdam naman ng mandirigma na naihanda na niya ang lahat, hindi naman niya maiwasang umisi, sabay wika rito ng, "Siguraduhin mong hindi ako mabibitin sa mga gagawin mo." Matapos naman itong mailahad ng anghel, bitbit ang kanyang sandata, agad naman siyang lumundag ng napakataas, sabay bulusok patungo sa kinaroroonan ng nilalang na nilikha ng abwak. Kahit marami itong pagkakataong sugurin ang lumikha sa nilalang na yon, hindi ito ginawa ng anghel dahil ang hangad niyang mangyari, ipamukha rito ng harapan kung gaano yun kahina. Sa pagpapatuloy naman ng pakikipaglaban nito sa nilalang, kitang-kita ni Hernando kung papaano yun pangibabawa ng anghel. Halos ilang beses na ring bumulagta ang nilalang sa lupa, subalit pilit pa rin yung tumatayo, alinsunod sa iniuutos ng Panginoon nito. Wala ring pakialamang nilalang kung gaano pa man karami ang tumamang pinsala sa kanyang katawan, basta ba'y buo pa ang pangunahing parte ng katawan niya na nagbibigay ng buhay sa kanya. Hindi naglaon. Nang magkaroon naman sila ng sapat na distansya, bigla namang nagpalabas ng mga tuod ang nilalang patungo sa kinaroroonan ng mandirigma. Nang mapansin naman ito ang mga bagay na yan, walang patid naman itong iwinasiwas sa paligid ang hawak nitong kampilan. Nakayapak lang din itong tinapakan ang mga tuod na nakalusot sa kanyang pag-atake, pagpapakita na kahit wala siyang armas, kayang-kaya niyang paslangin ang nilalang. Maya-maya pa, nang mapansin naman itong papalapit na sila Hernando sa pagbabantay, hindi na rin yun nagdalawang isip na sugurin ang nilalang na nasa harapan niya. Bagaman 3 ang ulo ng nilalang na yan, hindi pa rin ito nagawang masunda ng bilis ng kanyang pagkilos. Pagharap naman niya rito, agad naman niyang hinuwakan ng leeg nito, sabay angat sa lupa. Habang nagpupumiglas naman ang nilalang, walang patid naman siya nitong inundaya ng saksak na siyang naging sanhi upang tuluyan ng mawasak ang katawan nitong gawa sa luwad at bato. Matapos naman niya yung gawin,
Sakto naman ang pagtungtong ng 12:00 ng hating gabi, kaya kahit hindi pa sila tapos sa kanilang ginagawa, pinili nilang bumalik sa kinaroroonan ni Hernando at ng Divino. Nang mapansin naman yon ng kanilang pinuno, agad naman yung nagsuot ng talukbong, dahilan para lumitaw ang mga pakpak nitong gawa sa liwanag. Dahil sa pangyayaring yon, lahat ng nilalang na walang patid na sumusugod sa mandirigmang nagtatanga ng palaso, biglang natigilan sa kanilang kinaroroonan. Bawat isa sa mga ito, bakas sa kanilang pagmumuka ang matinding pagtataka at pagkagulat. Sa pamamagitan pa lang kasi ng presensya ng Divino, hindi nila maipagkakailang talo na sila nito. Nang maramdaman naman ng sinaunang abwak ang mga nangyayari, matapang naman yung humarap sa Divino, sabay wika rito ng, "Kung ikaw ang kikitil sa aking buhay, ikalulugod ko ito. Hindi mapantayan ang karangalang matatanggap ko kung mamamatay ako sa iyong mga kamay." Nang marinig naman ng Divino ang sinabi nito, bigla naman yung napangiti, kasabay ng pagtagos ni Hernando sa ilalim kung saan siya nakalutang. Matapos naman niya itong gawin, agad naman niyang ginamit ang lakas ng kanyang mutya ng kulog habang nilalapatan ng elemento ng apoy ang punyal ng kanyang kapatid. Dahil sa ginawa niya, nabigyan naman siya nito ng pambihirang bilis na siyang naging sanhi upang hindi na makaporma pa ang sinaunang nilalang. Bago pa man ito namalaya ng kanilang plano, tumarak na sa katawan nito ang punyal ng kapatid niya. Tumagos yun sa may bandang gulugod ng nilalang na nasa tabi lang ng kanyang puso. Dahil sa pangyayari, wala naman itong nagawa kundi ang maghintay sa nalalapit niyang pagkamatay. Unti-unti na ring nawala ang lakas nito, hanggang sa kalaunay dahan-dahan na yung napapaupo. Hindi naglaon, nang akmang hahandusay na yon sa lupa, nagpumilit naman yung tumingin sa kanya, kung saan ito naman ang naging daan para buong tapang niya itong abisuhan ng, "Nagkamali kayo ng kinalaban, at mas lalong nagkamali kayo ng kinampihan. Hintayin mo sa impyerno ang pinuno ninyo. Doon nyo na lang siya singilin ng kanyang mga pagkukulang sa inyong grupo." Kasabay ng paglahad niya ng mga katagang yan, ay ang buong lakas namang pagsigaw ng nilalang habang dahan-dahan na itong napapaluhod sa lupa. Bago pa man lumapat ang mga tuhod nito, agad naman niyang napansin ang pagkaagnas ng katawan nito na nagsimula sa kanyang muka patungo sa kanyang talampakan. Segundo lang din ang naging pagitan bago yun tuluyang mawala ng bakas sa buong paligid. Nang masipat naman niyang patay na ang nilalang na yon, agad naman niyang kinuha ang kwintas nito upang ipakita kay Magnifico sa muli nilang paghaharap. Ang nais niya kasi noong mangyari, iparamdam dito ang galit na minsan niyang naramdaman noong nabalitaan niya ang nangyari sa kanyang kapatid. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang lumikas ang mga engkanto na kani-kanina lang ay walang patid na umaatake sa kanilang grupo. Maaari kasing naramdaman ng mga nilalang na yon na natalo na ang kanilang pinuno, kaya wala nang saysay ang makipaglaban pa sa mga ito. Paglayo naman ng mga nilalang, agad namang bumalik ang Divino sa dati nitong anyo habang masayang nakasilay sa kanya. Maya-maya pa, paglapit naman ito, agad naman siya nitong tinapik sa balikat habang inilalahad kung gaano yon natutuwa sa kanyang ginawa. Nang marinig naman niya ang sinabi ng pinuno nila, mapagpakumbaba naman siya roong nagpasalamat. Humingi rin siya ng paumanhin, gawa ng hindi niya ipinagbigay alam dito ang kanyang plano.
Pagkarinig naman ng Dibino sa kanyang sinabi, mariin naman itong inilahad na nahulaan na niya ang gagawin nitong hakbang noong nagpapalit anyo siya. Dagdag pa nito na, pasimple rin siyang umayon sa naiisip nito, kaya nakaya nila itong maisakatuparan. Sa pagbalik ng katahimikan sa buong paligid, nagpatuloy ang kanilang pamamahinga. Kinabukasan, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan na nilang tinatahak ang daan patungong bundok daraitan. Habang papalapit ang kanilang grupo, unti-unti naman nilang nararamdaman ang pagsimoy ng hangin na may kakaibang amoy. Bagaman hindi sila sigurado, naniniwala ang Dibino na ang mga hanging madalas nilang nalalanghap nagmumula sa isinumpang bayan. Pagtatapat pa nito na, pangkaraniwan lang naman ang amoy na yon, lalo pat napakalapit na nila. Matapos naman niya itong mapag-alaman, agad naman niya itong ipinagbigay alam sa panig ng kanyang anak. Ipinaliwanag din niya ang mga bagay na pwedeng mangyari nang sa gayoy hindi ito mabigla. 2 araw pa ang dumaan. Isang bundok na lamang ang pagitan nila mula sa kinaroroonan nila Magnifico. Upang mapaghandaan din ang kanilang gagawin, nagdesisyon silang humanap ng lugar na pwede nilang mapagpulungan sa kanilang mga naisip na plano. Kahit kasi malakas ang kanilang tangan, isang kamangmanga ng pagmamaliit sa kalaban. Hindi mo kasi malalaman ang takbo ng panahon kung saan sa isang pagkakamali lang, maaaring sila ang malagay sa alanganin. Makalipas pa ang ilang oras nilang paghahanap, nakasilay sila ng isang maliit na talon na pinagtitirhan ng libu-libong mga elemento. Upang makasiguro namang walang makikinig sa kanila, sinelyuhan nila Hernando ang buong lugar na malapit dito. Kaya rin nila doon natipuhang magpahinga ay dahil sa gusto ng Dibinong mapreskuhan ang kanyang katawang lupa. Mahirap man kasing sabihin pero kahit bali-balik ta rin ang mundo, tao pa rin ang katawang lupa niya. Bago pa man magsimula ang kanilang pulong, nagtampisaw muna sila sa talon. Lahat ng kanilang iniisip na problema, ipinagsawalang bahala muna nila pansamantala nang sa gayoy mabigyan naman nila ng panahon ang kanilang mga sarili. Makalipas pa ang 2 oras na pamamahinga, dali-dali naman silang umahon para gawin na ang mga naiwan nilang trabaho. Pag-upo naman nila sa harapan ng bilugang bato, tapatan namang inilahad ng Dibino na doon na magwawakas ang kanilang sigalot na kinakaharap. Dagdag pa nito, bago nila papasukin ang lugar na yon, hihintayin nila ang pagdating ng mga kasama nilang nagmula pa sa kanilang dimensyon. Napansin kasi nitong pwede niyang gawa ng lagusan ng talon na siya namang magkokonekta sa kabuoang disipulo nito na kasalukuyang naghihintay ng hudyat nila. Pagkarinig naman ni Hernando sa sinabi ng Dibino, hindi naman niya maiwasang mapasagot. Gawa ng kung hindi siya nagkakamali, nasa humigit 100 ang bilang ng mga kapatid niyang naghihintay sa kanilang pagtawag. Dagdag pa niya na, kayang-kaya naman nilang tapusin ang labanang yon, kaya bakit pa ito magsasayang ng oras sa pagtawag ng kanyang mga kapatid? Dahil sa kanyang sinabi, bahagya namang napatahimik ang Dibino na parang nag-iisip ng mga isasagot nito. Pagtitig naman ito sa kanya, mahinahon naman yung sumagot ng, dahil may mga nakatalaga ng gawain para sa ating lahat. Kung tayo lang sasalakay doon, sa dinami-rami ng bilang ng mga tagasunod ni Magnifico, matatagalan tayo. Kaya natin sila kailangan para magkaroon tayo ng depensa sa mga lugar na ating daraanan.
Hanggat hindi pa natin nararating ang lagusan ng isinumpang bayan, hindi tayo maaaring gumawa ng hakbang. Yan ang pinakamahalaga sa lahat, Hernando. Lalo na kung pursigido ka talagang mabawi ang kapatid mo. Huwag mong alalahanin ang ating mga kasama, sapagkat ang mga magagapi sa kanila, ipagpapahinga natin sa ating bayan hanggang sa nakatakdang panahon na sa kanila ipagtawag. Iwasan mong malungkot. Isipin mo na lang, natutulog lang sila. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, kahit papaano nagkaroon ng liwanag ang mapanglaw niyang pag-iisip. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad namang ibinaling ng Dibino ang paksa sa mga lugar na kanilang tatahakin. Bawat daang kanilang napagkasunduan, may eksaktong oras ng kanilang pagdaan. Nakalatag na rin ang depensang gagawin ng kanilang mga kapatid nang sa gayoy matansya nila ang eksaktong oras ng kanilang pagdating sa lagusan. Base rin sa inilahad ng Dibino, nasa kalagitnaang parte ng bundok ng Daraitan ang lokasyon ng lagusan. Inaasahan din itong maraming nilalang ang magbabantay doon sa kanila, kabilang na ang mga kapre, aswang at iba pa. Inaalala rin ng Dibino ang mga mandirigma nito na maaaring magpapaiwan sa lagusan. Gayunpaman, hindi yun naging banta para sa kanila dahil kung iisipin, kayang-kaya itong saglitin ng kanyang mga mandirigma. Ang tanging ikinakabahala lang nito ay ang pagtatagumpay ni Magnifico na makapasok sa katawan ng pinuno ng isinumpang bayan at mapagharian ang gulok na tanga nito. Sa oras kasi na mangyari ang bagay na yon, magaganap na ang isa sa nakakapangilabot na propesiya. Pagkarinig naman ni Hernando ukol dito, agad naman niya yung itinanong sa Dibino. Walang sabi-sabi, bigla naman itong inilapat ang palad nito sa kanyang noo na siyang naging sanhi upang masipat niya ang mundo ng mga tao na binabalot ng matinding apoy at pagdurusa. Lahat ng baryo, mga nagsisilakihang gusali at mga taong naninirahan dito, nasisipat niyang naaagnas na habang patuloy na tinutupok ng apoy ang kani-kanilang mga katawan. Walang pati din yun sa kakasigaw na animoy kahit anong gawin nila, hindi sila namamatay. Matapos naman itong masilaya ni Hernando, inilahad sa kanya ng Dibino ngayon ang mangyayari sa mundo sa oras na hindi nila mapigilan ang kapangyarihan ng isinumpang pinuno ng bayan. Ang mga tangan kasi nitong karunungan sapat na para magpalaganap ng salot at lumason sa isipan ng mga taong naninirahan dito. Sa oras na balutin din ng matinding kasamaan ng mundo at mabigo ang lahat ng mandirigma ng Panginoon na pumrotekta rito, kusang lilisanin ng Diyos ang lahat ng kanyang iniibig. Hahayaan niyang lamunin ito ng apoy hanggang sa dumating ang oras na muling may umusbong na mga taong karapat-dapat para sa kanyang kaharian. Kapag nangyari ang bagay na yon, doon pa lamang titigil ang paglalaganap ng buhay na impyerno sa mundo. Baka may mga tanong pa kayo. Ipinagpapauna ko nang ipaalam sa inyo, may sariling pasya ang bawat tao. Maaari rin nilang maiwaksi ang kaligtasan kung ubod na sila ng sama. Sa ganong estado, walang magagawa ang Panginoon kundi sila'y hayaan. Unang-una kasi, hindi naman ito diniktahan kung ano ang kanilang mga pamamaraan ng pamumuhay sa mundo. Ang kalayaang yon ang magdedesisyon kung sila ba'y dapat sa Diyos o hindi. Matapos namang marinig ni Hernando ang katakatakot na propesiya, hindi naman niya maiwasang mapaisip ukol sa kaligtasan ng anak niya. Dahil sa ipinagtapat ng Dibino, mas lalo niyang hinangad na mabawi ang katawan ng kanyang kapatid
at maikulong na nila itong si Magnifico. Kung hindi rin sila papalarin na madakip ito, sisiguraduhin nilang mamamatay yon kasama ng pinuno ng isinumpang bayan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ang Dibino na mismo ang nagdesisyon na wasakin ang bayang yon. Ayaw na kasi nitong manatili pa yung nakatayo, buhat sa mga banta nito laban sa kaligtasan ng tao. Dagdag pa ng Dibino na alam niyang mauunawaan siya ng mga sinaunang antingerong nagbuwis ng buhay para panatilihin ang pagkakatago ng nasabing lugar. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, agad naman itong tinuldukan ng kanilang pagpupulong. Inutusan na rin ito ang kanyang mga mandirigma na simulan ng buksan ang lagusan sa puso ng talon. Doon na kasi nila papadaanin ng kanilang mga kapatid nang sa gayoy ligtas yung makarating sa kanilang kinaroroonan. Makalipas pa ang ilang oras na paghihintay, bigla namang tumigil ang tubig na bumabagsak sa talon kasabay ng pagkakaroon ng isang malaking lagusan sa pinakagitna nitong bahagi. Nang mapansin naman yon ng kanyang mga kapatid, agad naman yung napasilay sa kanila ng may buong kagalakan. Siyempre, upang maipaalam ng Dibino ang kanilang plano, agad naman yung pumasok sa loob para pulungin ang mga ito. Tumagal din ng kalahating oras ang pagbibigay nito ng mensahe hanggang sa nakuha na ng lahat ang nais nitong mangyari. Walang sabi-sabi, matapang namang naghanda ang mga antingero hanggang sa paisa-isa na yung tumawid sa lagusan. Bitbit ang kanilang mga sandata at mga kalasag. Nagmamadali silang lumabas para makiisa sa digmaan. Bawat hanay at pangkat, may nakatalagang mamumuno upang magkaroon ng iisang layunin ang bawat grupo. Halos mag-iilang oras din yung ipinulong sa labas bago sila nagdesisyong magsimula ng umusad. Magbabandang 8:00 na ng gabi nang maglakad ang kanilang pangkat. Umabot sa humigit 100 ang kanilang mga bilang na siya namang naging daan upang madali silang matunugan ng mga nilalang. Bitbit ang malalaking sulo, buong tapang nilang tinahak ang kapatagan hanggang sa kalaunay na sipat na nga nila ang mga bundok na nakapalibot sa daraitan. Di pa man sila nakakalapit sa lugar na yon, agad naman nilang napansin ang hindi mabilang na mga taong lobo na mabilis na tumatakbo. Kasama rin ito ang mga pangkat ng mga tikbalang at kabre na may daladalang malalaking tipak ng kahoy at bato. Hindi pa man yun nakakalapit sa kanila, walang patid naman sila nitong pinagbababato na siyang naging sanhi upang magsagawa na ng kaukulang depensa ang pangkat nila. Sa tulong ng mga hawak nitong kalasag at orasyon, nakagawa sila ng malakas na harang na siya namang sumalag sa mga ataking yon. Matapos naman itong gawin ng kanilang mga kapatid, agad naman yung naglikha ng isang napakalaking apoy, kalakip ng hanging magdadala rito patungo sa kanilang mga kalaban. Ang mga mandirigma naman noon ng Dibino, hindi na nagdalawang isip pa na gumawa ng daan patungo sa bundok. Sa pamamagitan ng walang patid na pagpapaula ng palaso, kasama ng mga sibat ni Atardar, mabilis silang nakagawa ng isang malapad na daan. Pagpasok naman doon nila Hernando, agad namang gumawa ng isang matibay na harang ang kanilang mga kapatid. Habang nasa labas ang mga antingerong nagtatangan ng kalasag, walang patid naman ang pag-uusal ng mga antingerong dalubhasa pagdating sa pagbibigay ng bisa ng bakod at puder. Marami rin itong ipinakalat na tigalpo sa buong paligid upang masigurong hindi sila basta-bastang maaatake ng kanilang kalaban. Isang hanay lang noon ang kanilang tinahak
kung saan sa pinakagitna naman itong bahagi, naroon ang Divino kasama si Hernando. Sa loob ng ilang minuto nilang pag-usad, hindi nila maipagkakaila ang iilan sa mga kapatid nilang matapang na nagpaiwan para harapin ang mga nilalang na nagpupumilit sumunod. Nakakalungkot man yung masilayan, pikit mata naman niya itong tinanggap sa paniniwalang balang araw muli sila nitong magkikita. Habang papalapit din sila sa paanan ng bundok, mabilis na nababawasan ang kanilang puwersa. Bukod kasi sa mga kapring walang patid sa kakaputol ng mga naglalakihang puno, ang mga tikbalang naman ay walang habas na sumusugod sa kahit saang direksyon ng kanilang pangkat. Napakarami ring mga aswang sa himpapawid na parang hindi maubos-ubos kahit marami na sa mga ito ang kanilang napabagsak. Sa puntong yun, doon napagtanto ni Hernando, hindi biro ang dami ng alagad na nalikom ni Magnifico. Ayon nga sa kanya na, kung titingnan ang kabuuang puwersa ng mga ito, kayang-kaya na nitong sumakop ng isang malaking bansa. Yun nga lang, hindi nila ito maaaring gawin hanggat hindi pa dumarating ang araw ng paghuhukom. Yun lang kasi ang kaisa-isang panahon kung saan pinahihintulutan ng Diyos ang pagkakaroon ng digmaan. Ang ganoong dahilan ang siyang naglilimita sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa para sumalakay o lumipol ng isang baryong puno ng ordinaryong tao. Dagdag pa niya na, may mga pagkakataong nagagawa naman yon ng mga nilalang pero kinakailangan din nilang mag-alay ng buhay para mapalitan ng pagbabalat kayo ang mga taong nawala sa lugar. Obligado silang gawin ito upang hindi sila mapag-initan ng Diyos sa kanilang masasamang gawain. Sa pagpapatuloy naman ng mga pangyayari, nanatiling matatag ang kanilang grupo. Ang 5 mandirigma noon, halos magamit na ang lahat ng elemento, mapabagsak lamang ang hindi mabilang na grupo ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Habang pinagmamasdan naman niya ang mga anghel na yon, doon niya nasaksihan ang sukdulan ng mga lakas nito. Inaasahan din niyang hindi na yon makakasunod sa kanila sa loob dahil magbabantay yon sa lagusan ng isinumpang bayan. Kinakailangan kasi nila itong gawin upang masigurong walang makakaselyong nilalang na nanggagaling sa labas. Dahil dito, inaasahan naman ni Hernando na sila na lamang ng Divino ang makakapasok sa loob. Hindi naman yun problema para sa kanya, lalo pat ganun din naman ang ginawa ng mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Magnifico. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-usad, bigla naman siyang napasilay sa likurang bahagi ng kanilang hanay nang masipat niya ang mga kapatid niyang nagsiliparan habang sumisigaw. Sa isang iglap, doon niya nakita ang isang umaapoy na markupo na walang habas na lumululon ng mga antingero. Yung iba namang nadarakip ng mga paa nito, sa pilitan niyang tinutupok gamit ang apoy nitong animoy nagmumula sa kailaliman ng impyerno. Nang mapansin naman ng Divino ang pagpakita ng nilalang na yon, hindi na rin ito nag-alangan pang pigilan ang higanteng nilalang. Pagkahawak naman niya sa ulo ng markupo, inihipan niya yon ng 5 malalakas na engkantasyon na siyang naging sanhi upang mabura niya ang galit ng nilalang na namumutawi sa puso nito. Alam niya kasing hindi likas na masama ang mga markupo at maaaring naimpluwensyahan lang ito ni Magnifico sa pamamagitan ng mga abilidad nito. Matapos naman yung gawin ng Divino, agad namang nawala ang apoy sa bunganga nito na siyang naging sanhi upang bumalik na yon sa normal.
Kung hindi nyo kasi na itatanong, may 5 kulay ang mga markupo. Ang pinakamalakas sa mga ito ay yung may kulay asul na kaliskis. Yon ang nilalang na umatake sa kanilang hanay, kaya sa halip na patayin nyo ng Divino, nagdesisyon itong gamitin ng ahas upang matulungan ang mga kasama nilang naghihikaos na sa kani-kanilang mga kalagayan. Matapos naman niya itong maisakatuparan, nagpatuloy ang kanilang pag-usad hanggang sa marating na nga nila ang bukana ng isinumpang bayan kung saan naroon ang 3 pangunahing alagad ni Magnifico. Nang mapansin naman ni Hernando ang mga ito, doon niya napagtanto na kasama pala ng Encantadores ang kanang kamay nitong maranhig na may dugong hanagob. Dahil sa kanyang mga napansin, inaasahan na niyang hindi magiging madali ang pagbawi niya sa kanyang kapatid. Isa rin sa mga inaalala pa noon ni Hernando ay yung lakas na nagmumula sa susi ng panahon. Okay, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang dami ko nababasa sa comment na finale na raw. Hindi pa. Episode 17 nga, binabasa ko na ngayon eh. Ang dami pa nito, medyo mahaba pa to. Tsaka dito na, yung susunod na episode, alam ko lahat kayo magugulat kung bakit kasama siya ni Magnifico. Sikat na sikat tong kwento natin na to. Itong series natin na to sobrang sumikat din dito sa channel natin. So, isipin niyo sino ba sa mga nakwento ko may kanang kamay na maranhig na may dugo ng hanagob? Napapaisip na ba kayo? Lalabas siya sa susunod na episode. Alam ko, napapaisip na kayo. Talagang napapaisip na kayo. Pero sige, para di na kayo mabitin, sunod kagad natin yung 13. Yun lang. Pahintay na lang ako. Salamat.